Sa addition or subtraction ng fractions, may dalawang uri ka lang naman ng fractions na ma-encounter. Yan ay ang similar fractions at ang dissimilar fractions. Hello, what's up mga suke? Welcome back sa channel ko. At sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala, ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-add at mag-subtract ng similar at dissimilar fractions. Ito ang mga halimbawa ng similar fractions. Anong napansin ninyo sa mga similar fractions? Ang mga similar fractions ay mga fractions na pare-parehas lamang ng denominator. At syempre, ang dissimilar fractions ang opposite naman ng similar fractions. Yung mga fractions na magkakaiba naman yung mga denominator. Tingnan nyo to. Sa totoo lang, simple lang naman mag-add at mag-subtract ng similar at dissimilar fractions. Simple nga lang ba talaga? Bakit ang daming nahihirapan? Tama! Maraming ang nalilito rito. Maraming nahihirapan sa pag-add at pag-subtract ng fractions. Pero sa totoo lang, simple lang talaga yan kung hindi ka malilito. Hayaan mong tulungan kita. Halika, manood ka. Hi! Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-add at mag-subtract ng fractions. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, sa pag-add at pag-subtract ng fractions, may dalawang uri ka lang ng fractions na ma-encounter. Yan ay ang similar fractions at ang dissimilar fractions. Ngayon, mag-focus na lang muna tayo sa similar fractions. Paano ba mag-add at mag-subtract ng similar fractions? Meron akong inihandang tatlong madaling steps para sundan mo at para mas madali mo siyang maintindihan. Step number 1, copy the common denominator. Step number 2, add or subtract the numerator. And step number 3, simplify. Subukan natin sa ating first example. We have 1/6 plus 7/6. By the way, ang similar fractions nga pala ay tinatawag ding like fractions kasi magkapareha sila ng mga denominator. And to solve this, step number 1, copy the common denominator. Ang common denominator natin dito is 6. And then, step number 2, add or subtract the numerator, which is 8. Then, step number 3, simplify. Kung naalala mo pa, meron tayong video tungkol sa simplifying ng fractions. At kung hindi mo pa yung napapanood, ilalagay ko yung link dun sa baba. At ilalagay ko rin yung link dun sa taas para makapanood ka. And to simplify this, 8/6, ang common factor lang naman ito ay 2. So, divide lang natin yung both numerator and denominator by the common factor, which is 2. So, this will become 4. And 6 divided by 2 is equal to 3. Another example. 6/7 minus 2/7. So, just copy the common denominator, which is 7. And then, subtract the numerator. 6 minus 2 is equal to 4. Simplify kung pwede pa siyang i-simplify. Kung hindi na, then that will be the final answer. Another example, 3/4 plus 3/4. Just copy the common denominator, which is 4, and then add the numerator. 3 plus 3 is equal to 6. And then step number 3, simplify. In this case, the common factor of 6 and 4 is equal to 2. So divide both numerator and denominator by 2. So this will become 4 divided by 2 is equal to 2. And 6 divided by 2 is equal to 3. Ay, meses! Applicable lang yan sa similar fractions paano kapag dissimilar fractions? O, tama ka, meses, na applicable lang siya sa similar fractions. At paano kapag dissimilar fractions na? Di yung dissimilar fractions, i-convert mo sa similar fractions. Tapos, ang problema. Paano nga? Paano nga gagawin yon? Yan nga kasi yung ituturo ko sa inyo. So, sit back, relax. This is our lesson for today. So, doon naman tayo sa dissimilar fractions. Paano ba mag-add at mag-subtract ng dissimilar fractions? Meron din akong tatlong madaling steps na pwede mong gamitin para mas madali mong maintindihan ang pag-add at pag-subtract ng dissimilar fractions. Step number 1, find the least common denominator or the LCD. Hep, ang LCD or the least common denominator ay kapares lang nung ginagawa natin
na least common multiple. Parehas lang yung dalawang yan, huwag kayong malilito. Kung paano kinukuha si LCM, ganun lang din si LCD. Kung di mo pa napanood yung vlog ko tungkol sa least common multiple, ilalagay ko yung link dyan sa baba, panoorin mo na lang. But don't worry, mamaya i-recall natin kung paano nga ba kuhanin ang LCM ng dalawang number. Step number 2, divide and multiply. And then step number 3, perform the operation on similar fractions. Ayan, so i-recall muna natin kung paano natin makukuha yung LCM gamit ang prime factorization method. Kukunin natin yung prime factors ng 3 and 4. Pero in this case, 3 is already a prime number, so hindi na natin kukunin yung prime factor ng 3. Yung 4 na lang. So 4 is equal to 2 times 2. 2 is already a prime number, so bibilugan na natin yan. So therefore, ang prime factors ng 4 ay 2 squared. And then, i-rewrite natin siya in this format. At ang pagkuha ng LCM kahit hindi common, i-bring down natin. And also, kung may common man, kukunin natin yung highest exponent. So, bring down 2 squared and bring down 3. Then, we multiply 2 squared times 3 is equal to 12. Therefore, LCM of 3 and 4 is equal to 12. So, wag niyong kakalimutan yung 12. Gagamitin natin yan mamaya sa ating first example. Ayan, so let's say we have 2/3 plus 3/4. Step number 1, find the LCD or the least common denominator. Sabi natin kanina, ang least common denominator at least common multiple ay parehas lang. Kung paano mo siya kinukuha, ganun lang din yung gagawin mo. So kanina, kinuha na natin yung LCD or the LCM ng 3 and 4. And that is 12. And then, i-rewrite natin siya in this format. And then, isosolve natin yung numerator natin. Step number 2. Yung denominator natin na 12, i-divide natin dun sa denominator na 3. So, 12 divided by 3 is equal to 4. And then, yung sagot, i-multiply naman natin sa 2. So, 12 divided by 3 is equal to 4. 4 times 2 is equal to 8. Yun naman yung ilalagay natin sa numerator nung una. And then, ganun lang din yung gagawin natin sa pangalawa. 12, i-divide natin dun sa 4, and that is 3. I-multiply naman natin dun sa 3, which is 9. Ayan. So, meron na tayong similar fractions. Etong mga fractions na to are just equivalent fractions to this. Then, we move to step number 3. Perform the operation on similar fractions. So, dahil similar fractions na sila, so, ipa-perform na natin yung operation gamit yung steps ng similar fractions. Copy the denominator, which is 12, and then add the numerator, which is 17. 8 plus 9 is 17. And then, don't forget to simplify. Kung pwede lang naman, pero kung hindi na, yun na yung sagot. So, that means 2 over 3 plus 3 over 4 is equivalent to 17 over 12. Ayan. So, di ba madali lang? Mas pasimplihin pa natin siya sa ating next example. 5 over 6 minus 1/2. Step number 1. Find the LCD. This time, tulungan nyo ako mag-compute ng LCD. So, please feel free to pause the video para may time ka mag-compute ng LCD and then, play mo na lang ulit kapag meron ka na. Then, mamaya, sabay nating i-subtract yung 5 over 6 minus 1/2. Okay? Pause. Tingnan natin kung tama yung sagot mo. Ano yung LCD ng 6 at 2? Tama, 6. I-rewrite natin siya sa mas madaling paraan. Di ba kanina dalawang fractions yung ginawa natin? Ngayon gagawin natin isa na lang. Lagyan natin yung common denominator na 6. And then we move to step number 2. Then, 6 divided by 6 is equal to 1 times 5 is equal to 5. Just copy the operation symbol, which is minus. And then, 6 divided by 2 is equal to 3 times 1 is equal to 3. Then, we move to step number 3. Copy the denominator, which is 6. And then, 5 minus 3 is equal to 2. Don't forget to simplify. In this case, the common factor is 2. We divide both the numerator and denominator by 2. So, that will be 3 and 1. So that means 5 over 6 minus 1/2 is equal to 1/3. Ayan, di ba? So, mas simple, mas madali. I-level up pa natin ng konti yung ating example.
Gawin nating tatlo. 1/2 plus 2/3 minus 3/4. Step number 1. Find the LCM or the LCD ng 2, 3, and 4. Pause. Okay, so ang LCD natin ay 12. Rewrite natin siya dito sa mas madaling format. Then step number 2, divide and multiply. 12 divided by 2 is equal to 6. 6 times 1 is equal to 6. Then copy the operation plus 12 divided by 3 is equal to 4. And 4 times 4 is equal to 16. Again, copy the operation. 12 divided by 4 is equal to 3 times 5 is equal to 15. And then we move to step number 3. In this case, dahil tatlo to na magkakaiba pa ng operation, gagamitin natin yung order of operation na MDAS. Mag-add muna tayo bago tayo mag-subtract. So, 6 plus 6 is equal to 22 minus 15. Then we continue the denominator 12. Then 22 minus 15 is equal to 7. Don't forget to simplify. Pero kung simplest form na, then 1/2 plus 2/3 minus 3/4 is equal to 7/12. So that will be all. Sum up tayo. Paano nga ba mag-add at mag-subtract ng similar at dissimilar fractions? Simulan natin sa similar fractions. Step 1, copy the common denominator. Step 2, add or subtract the numerator. And then step number 3, don't forget to simplify. How about in dissimilar fractions? Step 1, find the least common denominator. Step 2, divide and multiply. And then step 3, perform the operation on the similar fractions. Pero shoutout muna tayo sa mga kaibigan ko. Shoutout sa inyo. Ito nga pala si Kevin. Siyempre ito ako. Ito si Jake. Ito si Jack. At ito si Marvy. Shoutout mga men. Kamusta kayo dyan? Ayan palang mga vlogs nene, dugsong-dugsong. Kapag di mo napanood yung isa, wala ka nang matututunan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang math. Doktong-doktong. Ang bawat topic ay related sa bawat isa. Unawain nyo muna yung isang topic bago kayo mag-move sa next topic. Pero huwag kayong mag-alala, gumawa ako ng isang buong playlist ng mga topics na pwede ninyong balik-balikan kapag meron kayong hindi naintindihan. So, ilalagay ko yung playlist dun sa taas at balikan nyo na lang kung ano yung mga topic na hindi ninyo napanood. Pero mamaya nyo napanoorin pagkatapos nitong vlog na to. Nakasubscribe ka na ba? Pakipindot naman yung nandyan sa baba. Subscribe ka muna. Oo, yan, yung pula dyan. So, paano? Hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa inyo. At shoutout muna tayo sa mga kaibigan kong laging nanonood dito sa mga vlogs ko. Shoutout kay Ella Jane Mariano, kay Dennis Tanyag, kay Cyron Bunales, kay Sounds, kay Andre Ricafort, kay Click Power, at kay Kuya Shane. Maraming salamat sa inyo. Special thanks kay Meses. Ay, pinasaya mo talaga ako, Meses. Hintayin nyo rin yung next vlog ko kasi meron akong sikreto na ipapakita sa inyo. Isang secret technique para kahit hindi mo alam yung mga pinagtuturo ko sa mga vlogs ko, matututo ka na mag-add at mag-subtract ng dissimilar fractions. Oo, susunod kong vlog. Teka lang. Nakasubscribe ka na ba? I-click mo yung subscribe button dun sa baba. Oo, yan. Tapos yung notification bell para kapag in-upload ko yung secret technique na yon, manonotify ka. Tapos papanoorin mo uli. Okay ba? Okay. Salamat Sa ulitin. So paano? Hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat. Sana natutunan nyo. Kung hindi nyo pa natutunan, pwede nyong balik-balikan. Lalagay ko yung playlist ulit dun sa taas. At lalagay ko rin yung playlist dun sa baba para mapanood ninyo yung kumpletong mga vlogs. Okay ba? Maraming salamat sa inyo. Muli, ako po si Sir Pen, ang inyong math teacher na laging nagsasabing,
If you cannot change the world, at least make a difference. And this is my way of making a difference. Bye-bye.